May nagtatanong kasi sa akin kung ako daw ba ay nagme-maintenance. Tapos, kung nagme-maintenance ako, kung ako rin ba ay nakakaranas ng pangangati. Pangangati sa katawan, ano? O yung sa bahagi ng ating katawan. O nagme-maintenance ako, minom ako ng metformin once a day, every lunch, after meal. O nakakaranas din ako ng mga kati-kati. Kinakati, hindi ko alam eh kung bakit, hindi ko naman masasabing allergy. Meron talagang pagkakataon talaga na kinakati ako. Kahit sa gabi pag natutulog ako, kinakati ako eh. Siguro yun talaga yun yung side effect ng mataas yung blood sugar. Kahit na sabihin mo nagagamot ka, yun talaga siguro yung side effect ng mataas ang blood sugar. Tapos, halos ano naman eh, wala pa naman akong isang buwan na nag-take ng metformin maintenance para sa diabetes. Tapos, ayun, siguro, kailangan din talagang limitahan yung pagkain ng maraming kanin. Minsan kasi napapakain ako ng marami dahil kailangan sa trabaho. Kasi nagbubuhat ako eh, kailangan ko ng malakas na katawan. Hindi po pwedeng ako mag-fasting o kaya magpalipas ng gutom. Kasi pagka nagpalipas naman ako ng gutom, pag bumagsak naman yung blood sugar ko, ako rin ang ako rin ang mamomroblema, mahihilo. So, yun yung experience ko eh. Kinakati ako pagka may mga times na matutulog. Tapos isa pa, yung talagang minsan, nahihirapang matulog. Ganun daw yung epekto ng mataas yung blood sugar eh. Titake ako ng magnesium, vitamin, supplement para makatulong sa akin sa pagpapaantok o kaya pagpapasarap ng tulog. Kasi madalas, nung hindi pa ako nag-take ng magnesium, kulang lagi ako sa tulog. Saka late na ako bago makatulog. So yun yung experience ko dito sa diabetes na siguro kung ayaw nyo magkaroon ng diabetes o maging diabetic, iwasan nyo siguro yung mga pagkain na matatamis at saka yung sobrang pagkain ng kanin. Tapos, kailangan nyo talagang magkaroon ng physical activity o kaya exercise. So, yun ang siguro may advice ko kasi dati, yun ang kulang sa akin eh. Physical activity. Kasi madalas akong lagi nakaupo. Tapos, na-stress din ako eh. Siguro yun din yung nagpa-trigger, stress. So, napaka-importante na pahalagahan natin yung ating kalusugan. Maging aware tayo sa lahat ng bagay, lalo na sa tungkol sa sakit o karamdaman. Itong diabetic na to, may iwasan naman. Pagiging diabetic, may iwasan naman. Basta kinakailangan lang talaga na healthy yung lifestyle mo at saka yung healthy yung pagkain. So, yung may advice ko, siguro, yung mga gustong ayaw magkaroon ng sakit na diabetes,